Mga kwento ni Felmo. Ako si Django. Meron akong karanasang ibabahagi sa inyo. Taga-Patnongon ako sa isang probinsya sa Panay. Ang pangyayari sa buhay ko ay nangyari noong dekada 80. Siguro dahil sa mga pangyayari may kinalaman ng angka namin noon. At dahil dito, pinatay ang tatay ko ng isang aswang. Galing akong trabaho noon. Pagkarating ko sa bahay ay nadatnan ko ang tatay Romeno na wala ng buhay. Hindi may tsura. Masahol pa sa kinarning baka. Halos ikamatay ko ang pagkasawi niya. Ilang buwan akong nasa estado ng matinding kalungkutan. Sobrang sakit. Nawala ang dakila at napakabait na ama. Itinaguyod niya ako. Kahit man iniwan kami ng nanay hindi na ito nagganapan ng iba. Pinalaki akong nasa tama. At ipinagpatuloy niya ang layuning pagtulong sa mga may dagok ng kababalagan. Albularyo ang tatay ko. Wala akong planong pasukin ng larang ito pero para bang inuudyukan ako noon. Ang sabi ng abuelo kong si Lolo Panpil, puntahan ko lang daw siya kung may plano akong gumante. Wala naman akong ibang hinahangad noon kung hindi ang kapanatagan ng diwa ko. Kako sa sarili ko, papatayin ko ang aswang na pumaslang sa tatay ko. Madaling araw, pinuntahan ko si Lolo. Nasa bukid siya banda nakatira. Malapit lang naman, gawa ng bukid din naman ang samin. Mas distansya lang ang bahay ni Lolo Panpil sa nayon. Kasi silang pa lamang ng araw, nagtutudling-tudling ang mga sinag habang binabasag nito ang hamog. Maingay ang mga ibon, halingas-ngas ng mga dahon at lagasgas ng tubig sa talon. Malapit kasi sa isang talon ang bahay ni Lolo Panpil. Pagkarating ko ay nakabungad na si Lolo. Albularyo din ito. May bitbit ito na parabang ito ang mga gamit niya. Alam mo ba kung saan hahanapin? Alam mo, Apo, hindi ko sinabi kaagad sa'yo pero sa tingin ko, atraso ko ito eh. Ang bakas ng aswang sa katawan ng tatay mo, hindi naman galing sa pinagpapapatay niya. Pamilyar sa akin eh. Gabunan. Kahit ano pa yan, Lo. Iisa lang yung pamilya natin. Iisa lang din yung dugo natin. At kung may nangyari sa isa, walang dapat isisi sa isa. May impormasyon na po akong nakuha. Nakatira sa ikalawang baryo. Ito na bang tabak, Lo? Sapat na ba sa karga to? Hindi nakailas sa akin ang pagpunta ko doon na may ibibigay sa akin si Lolo Panpil. Napapailing ako. Tama naman si Lolo. Atraso niya ito pero gaya ng sinasabi ko. Pamilya ko si Lolo. At parehas lamang kami ng dugo. Kung si tatay pa ang nasa kalagayan ganun din naman ang gagawin niya. Angka namin to eh. Oh, yan na. At ang dignom ay naririyan sa may sisidlan. Tingin mo, Apo, kakayanin mo ba ang isang gabunan? Ang totoo ay hindi talaga ako sigurado, Sir Seth. Malakas ang gabunan. Mabangis at napakabilis. Ang baon ko lang ay lakas ng loob at walang kapantay na tapang na may pinanghuhugutan. Walang iba kung hindi ang hustisya sa aking ama. Hindi din ako sigurado noon kung ilan ang gabunan pero naniniwala ako na hindi lang ito iisa. Bahala na, Lo. Ipagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Handa ka na ba talaga? Tingin mo handa na ang sarili mo? Pinapunta kita dito hindi dahil sa gusto ko makuha mo kaagad ang hustisya, ha? Gusto ko magsanay ka muna. Huwag padalos-dalos. Pwedeng dito sa bahay ko at pwede ding doon sa inyo. Sapat na ang mga araw na nagluksa ako, Lo.
Pagsasanay na yun sa kaluluwa at katawan ko para maging matataglo. Umalis ako nun. Pero hindi ako umuwi ng bahay. Dumiretso na ako sa pakay ko talaga. Nanggagalaiti ako. Nanginginig ang kamay ko. Nginig dahil sa gigil. Naglalakad lang. Malayo pero makakarating ako doon ng tanghali. Yung nga lang may sagabal. Doon nakatira ang kinagigiliwan kong babae. Kapitbahay pa. Sa tagal kong nagpabalik-balik sa lugar ay may aswang pala dito. Tapos yun pa ang magiging sanhi sa pagkamatay ng tatay ko. Nang nakarating na ako, tumambay ako sa isang tindahan. Nasa una ng bahay ng aswang. Malaki at halatang marangya ang bahay. Suot ko ng dignom na inukit ng lolo. Yung tabak ay nasa likod ko nakaipit sa pantalon. Pinapakiramdaman ko ang lugar. Alam kong alam ng aswang na naroroon ako. At alam ko din na naroroon ito sa loob ng bahay na yon. Kahit parang walang nakatira dito. Sa likod ng tindahan, dito nakatira ang nililigawan ko. Ingat na ingat ako nun. Hindi ko talaga inaasahan na itong taong makapagbigay sa akin ng impormasyon kung nasaan ang aswang. Doon ako dadalhin. Lumipat ako ng pwesto. Naglakad patungo sa likod ng bahay nitong aswang. Malapit na talaga ako. Hanggang sa nahagip ko ng tingin yung babae. Nakasilip sa bintana. Kaya naman yumuko ako. Kako, sana hindi ako makilala pero... Hoy! Anong ginagawa mo dyan sa ganitong oras? Anak ka naman nang. Oo, wala. Napapagala lang ako. Mamaya na ako pupunta dyan sa inyo Langya naman. Nakilala pa talaga ako. Sabi ko na nga ba Angelica, ganda mo ngayon. Pero mas maganda kung naligo ka. Balik ako mamayang hapon Kumabig na lang ako noon patungo sa ibang direksyon. Baka magduda itong si Angelica na kawatan ako Lalo na't may mga kawatan pa naman dito. Sa dami ng lugar na pwedeng pamahayan ng aswang. Dito pa talaga. Iba talaga magbiro ang tadhana Paglalaruan tayo. Doon na lang tuloy ako sa gilid ng chapel. Alam ko naman kasing nakamatsyag sa akin yung babae. Para naman isipin nun na nagdadasal ako para magmukha ako makadiyos syempre. Pero sa loob-loob ko nag-aapoy na. Galit na ako noon. Mula sa chapel ay may mga 100 metro ang layo noong tirahan ng aswang. Mas lalo na akong nalantad. Iniisip siguro noon na sintu-sintu ako. Pero sabi ko sa sarili ko, mamaya ka sa akin. 2:00 ng hapon, naroroon pa rin ako sa may chapel. May napapadaang tao napapatingin sa akin. Lumapit naman si Angelica at sinabing para daw akong santo. Kanina pa niya nakikita sa kapilya. Bakit hindi na lamang daw doon sa bahay nila? Total, wala naman yung mga magulang niya. Ay, ikaw ang bahala. Baka kung ano pa yung isipin ng mga tao Hindi mo pa naman ako nobyo. Hindi ka pa naman kasi bumabalik nung magsabi ka Ano bang sabi mo noon? Gihigugma mo ako. Corny. Kung gusto mo doon na natin pag-usapan sa bahay parang sagutin na kita. Napamura ako sa isipan. Nakakagaan ng loob na para bang sasagutin ata ako nitong bruhang to. Yun nga lang wala sa timing. Wala naman akong nagawa nun. Sumunod ako sa mga mungkahi nito. Nagtungo kami sa bahay. Katamtamang laki ang bahay. Punggalo at nasa sala kami noon. Nakaupo sa mahabang sofa. Nakikita ko sa bintana ang bahay ng aswang. Pakiramdam ko pa. Madadamay itong pamilya nila Angelica kapag sumablay ako. Dumagdag ito sa problema ko. Tingin kong tira bahala na sana. Ngayon dapat hindi ako sumablay. Nag-uusap kami noon ni Angelica.
Sinagot ako ng oo pero hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi. Subalit sa kabila ng lahat, ngumiti ako. Nagpasalamat. Halos 1 taon din akong parang nagsisinakulo sa panliligaw pero ngayon lang ako sinagot. Wala pa sa tiyempo. Hinawakan niya ako sa kamay. Inilapit na muka. Nakapikit pa ang mga mata nitong babae na para bang magpapahalik yon. Palapit ng palapit pero hinarang ko ang kamay ko sa mukha niya. Teka sandali, pwede bang makainom ng tubig? Ang mga mata ni Angelica ay gulat na gulat. Tapos parang biglang nagbago yung ugali niya. Parang dismaya. Nagdabog ng paa at sabay tayo at kumuha ng tubig nun. Habang nangyayari naman ito ay nakatitig ako sa babae. Mali yung pagkakakilala ko sa kanya nung una. May pagkamahalay pala to. Kung nasa tiyempo lang talaga ay lalapain ko ito, Sir Sate. Papatulan ko talaga. Inabot niya ang isang baso ng tubig. Nagkatitigan kaming dalawa. Ako nakangisi. Si Angelica nakasimangot. Maraming salamat . Mukhang magagabi na. Paparating ni mga magulang mo . Yamot na yamot ang dalaga. Nagtungo ito sa beranda. Bigla itong tumitig sa akin. Pagsipat ko sa bintana ay paparating nga ang mga magulang ng babae. Naririyan na nga sila. Sige, umalis ka na hanggat di pa nakakalapit. Sabi niya. Sa mga puntong yun ay umalis kagad ako. Mabilisan na para ako magnanakaw. Tingin ko naman na hindi ako nakita ng mga magulang niya. Mabait naman sila pero hindi talaga maganda kung makitang naroroon ako habang wala sila nun. Dumiretso ako sa pakay ko. Alam kong nakatuon na ang simpatsya ni Angelica sa mga magulang niya. Palubog na ang araw. Nagtungo ako sa likod ng malaking bahay na kung saan dito nakatirang aswang. Ang lakas ng loob ko, pero malakas din ang pagkabog ng dibdib ko noon. Hindi ko lubos maisip na kanina pa ako naroroon pero wala akong nakitang tao sa labas ng bahay na ito. Pero nararamdaman ko yung nilalang. Nang tuluyan ng nagdilim, nakaatang ako sa daanan ng aswang. Alam ko ang tinatawag na bakas. May bakas ang mga gabunan at madali lang itong makita at maramdaman. Sa mga puno, sa mga ugat ng puno at sa mga batong nakausli. Mahalata naman gawa ng parang kuko ng manok ang mga kuko ng gabunan. Sa mga daliri sa mga paa niya. May tila pula din na nakatali sa nakatarak na patpat sa lupa. Nang ibig sabihin lamang nun, teritoryo ito ng aswang. Yun ang nakikita sa paligid ng bahay ng isang gabunan at isa din itong marka. May ilaw doon sa bahay na yon. Nagsakripisyo ako ng mahabang oras. Kahit pa kumakalam ng sikmura ko ay nag-antay talaga ako. Papatayin ko yung aswang. Nga pala, pangalanan natin ang aswang na nakatira sa bahay na malaki na Arnie. Nang lumalalim na ang gabi, nakita kong may sumilip sa bintana. Si Arnie yon. Sakto pa talagang may buwan. Bagamat hindi buo pero sapat na ito para madagdagan ang lakas ng nilalang. Binunot ko na ang tabak. Tinataga ko ang isang kahoy. Pagkatapos ay kiniskis ko ang tabak sa bato. Hindi siya lalabas dahil sa akin pero mapipilitang lalabas ito dahil hindi niya maatim ang nililikang ingay ng ginagawa ko nun. Hindi ito ordinaryong tabak lang. Dahil ang kalansing nito nakakairita sa tenga ng aswang. Hanggang sa nagsimula ng bumigat ang presensya ng paligid. Hininto ko na ang ginagawa ko at nakiramdam. Nasa labas na ang nilalang. Nasa itaas ng mga puno. Hindi ko makita pero alam ko kung saang direksyon. Nagsimula akong maglakad. Sa may likod. Nagpapalipat-lipat ang nilalang ng puno.
Napapansin ko ang anino pero walang alingasngas na mga dahon. Ganyan katinik ang mga gabunan. Hinalikan ko ang dignom at nagsimula ng mag-usal nun. Muni-muni lang na may kasamang pagkumpas ng kamay. Hanggang sa biglang lumundag ang nilalang sa mismong harapan ko. Parang umalog Sumabog ang alikabok. Mahigpit kong nahawakan ng tabak. Naglalakad kami sa isang espasyo. Alam mo yung parang duelo. Galit na galit ito. Nagbabaga ang mga mata. Napahinto ako saglit gawa ng may naramdaman akong paparating. Meron pang isa. Sabi ko na nga ba hindi lang nag-iisa yon. At alam kong itong paparating na ito, gabunan din. Nasa malayo pa naman ito. Sinunggaban ako noong kaharap kong aswang. Natilapon ako noon. Lumaban ako. Nakakayanan ko siyang palagan. Pero noong dumating ng isa ay dito na ako tumakbo. Hindi patakas ang takbo na yon. Naghahanap ako ng pagkakataon. Hinahabol ako ng mga aswang. Hanggang sa naramdaman ko si Lolo Panpil. Nasa isang banda yon. Paparating. Lumis ako ng daan. Sasalubungin ko si Lolo. Malayo pa. Hindi pa ako naaabutan ng mga kalaban. Kung sakaling abutan man ako nito ay makakarating naman si Lolo nang hindi pa ako naiipit nun. Hanggang sa ito na. Nakita ko na si Lolo. Huminto ako at tumabi sa kanya. Nagkatitigan lang kami. Tumango si Lolo at bumunot ng tabak niya. Tinarak niya ito sa lupa sabay tapik sa kanyang magkabilang balikat. Ginaya ko siya. Pambasag kasi ng kabal ang pagtarak ng sandata sa lupa. Ito namang pagtapik sa balikat, karga itong kabal. Hindi na may pagkakaila mga pamamarang ito dahil nga alam kong marami nang nakarinig na ginagawa ito ng isang antingero. Pero may kasamang orasyon. Paglipat ang konsepto. Kumbaga, mag-uusal ng malakas ng talandro sa kamay at angat nito sa itaas at kumpas. Paghigop ito ng enerhiya sa kalikasan at itatapik lamang sa katawan para pumasok sa katawan ang enerhiyang yon. Yun ang dahilan kung bakit may tapik. Parang kulam din. Paglipat ang konsepto. Salpukan na para bang tagaan ng sakanto. Parang nag-aaway ang mga lasing. Mabibilis ang gabunan. Sinisiguro ko yung si Arnie. Pero ang ilap, hindi ko siya napapatamaan ng maayos. Nakakapatama ito sa akin at malakas talaga. Hindi naman ako nababahala kay Lolo buhat ng parang naglalaro lamang ito. Kung tutuusin ay mas agresibo pa siya tingnan kontra sa kinakaharap niya noon. Naisip ko na imbis na magkanya-kanya kami, bakit hindi ko na lamang tulungan muna si Lolo? Gawa ng kapag napuksa ang karap niya, magiging madali na lamang ang pagpatay dito sa isa pa. Dinadala ko ang laban palapit kay Lolo. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon. Binanatan ko yung kaharap niya. Hindi nakapaghanda buhat nang iniisip siguro noon na wala ang simpatya ko sa kanya, kundi kay Arnie. Tinamaan ito sa leeg. Napayuko at lumaylay ang ulo. Batok ang tinamaan ko at aminado akong napinsala ang buto nito sa batok. Sinipa ko ito tapos pinagtatataga naman ng Lolo. Itong isa, nanonood na parang gulat na gulat. Hanggang sa napatay na yung rumuspondeng aswang. Isa na lang, nakipagtitigan pa ito sa amin na parang hindi natitinag. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Dinuro ko ito ng tabak. Nakalimutan mo na ata na kahit gabunan kayo, kaya naming lumaban. Alam ko na yung pangyari dati. Pinupuksa kayo at ngayon pinatay niyo yung tatay ko. Siguro naman ito na yung mga sandaling wala nang iiral pang gabunan dito sa lugar. Kung makapagsalita ka, akala mo tapos na.
Sa tingin mo ba ako lang at itong kasama ko yung gabunan? Baliw. Kahit pa man mamatay ako ngayon, may mangyayari pa rin na paghihigante. Iisa lang ang lahi namin at kung anong problema ng isa, problema ng lahat. Aba, kung ano man yung problemang yon, hindi ko na problema. Hindi ako maglalakas loob na magbanta kung hindi ko gagawin. Bakit? Superhero ba kayo? Malalakas talaga kayo. Walang makakapigil, ganun. Kampun kayo ng dilim, hangal. Huwag mo nang antayin tumagal pa, Django. Mukhang may paparating pa eh. Patayin mo na at nang makasiba tayo dito. Saka mo na pag-isipan ang gagawin sa iba pagkatapos. Sinunggaban ko ang nilalang matapos sumigaw ni Lolo. Pero ang layo ng inatras niya, biglang umalulong. Nagtatawag ito na mga kasama. Sinabi ulit ni Lolo ang mga sinabi niya kanina. Patayin ka agad. Sabi ko tulungan niya ako. Sabi ko na nga ba eh, hindi ka pa talaga handa. Nakita ko naman kanina eh. O sige, unahan mo, susunod ako. Sinunggaban ko ulit yon. Kumabig si Lolo. Doon ito sa pwesto kung saan pwedeng dumaan ang aswang kapag tumakas. Nagtangkang tumakas nga, pero sinalubong ito ni Lolo ng pagtaga. Tinamaan ito sa leeg. Bagsak agad. Umuubo pa ito tapos sapo ang leeg habang nagpapagewang-gewang ng lakad. Tinuluyan ko. Pinatay ng gaya noong sinapit ng tatay. Kinarne ko talaga yon. Hanggang sa napaudlot ako nang makaramdam na may maraming paparating. Dali-daling nag-usal ang lolo ng pambasag at pagtago ng presensya naming dalawa. Walang hiya. Ang daming paparating. Takbo! Ako nang bubura sa bakas. Kau talaga. Sabi ko naman sa'yo, patayin mo na eh. Yan tuloy, nakatawag pa ng mga kasama. Tumakbo kami ng pagkabilis-bilis. Para bang hinahabol kami ng nagwawalang toro. Hindi ko nga lubos sa kalain na sa kabila ng katanda ng lolo. Mas mabilis pang tumakbo sa akin. Partida habang nangyari pa ito usal siya ng usal. Pagkatapos noon ay nagmungkahi doong diretso sa bahay niya. Pero iikot daw muna kami sa bundok. Dahil kung sakaling naramdaman pa rin kami ng aswang kahit pabinuran niyang bakas malilito naman ito. Pagod ako pero sinabi niya yun eh. Sinunod ko na lang siya. Napapaisip ako. Sakaling hindi pala dumating si Lolo, yari ako nun. Ito ang resulta sa sobrang kapusukan. Oo at bad trip ako at kailangan ko makapagiganti pero hindi siguro maganda kung hindi mag-isip muna bago gawin yon. Narealize ko Napapamura pa nga ako. Naglibot kami sa bundok. May mga pagkakataong naglalakad. May patakbo. Ayon kay Lolo ay nagkalat ang mga aswang sa lugar. Huwag lang daw sanang mamataan kami ng mga ito. Sumunod lang ako sa kung saan siya dadaan. Kasi nga yung dadaanan niya, ligtas daw yon. Pero habang nangyayari ito, walang habas sa kakasermon si Lolo. Yung ibang aswang na wala naman umanong kinalaman sa pangyayari, ngayon ay nakikisali na. Malaking problema ito. Dahil nga kahit inililigaw pa namin ng mga yon, ay hindi malayong matuntun kami ng mga ito. Yan ay kung makilatis na maigi kung sino ang pumatay sa kauri. Pero sa tingin niya doon daw patungo Buhat nga ng may atraso din naman si Lolo. Malamang magmamatiyag ang mga ito at kapag napatunayan na kami ang may gawa, para kaming lalamukin ng sangkaterbang halimaw. Nakarating kami malapit sa bayan. Sinadya ni Lolo na hanggang doon dapat makarating. Madaling araw na at tuyot na tuyot ng katawan ko. Gusto ko nang humiga, tapos lumaklak na maraming tubig nun. Pero wala akong magawa kung hindi ang maglakbay pa rin. Kailangan kong kausapin ng kaibigan kong gabunan. Makikiramdam ako sa kung ano ang sistema ng mga kauri. Aalamin ko kung may nakakaalam ba na tayo ang gumawa nun. Teka Lo, may kaibigan kang gabunan? Kailan nagkaroon ng kaibigang aswang yung angka natin? Meron.
Kamuntikan pa nga kaming magkatuluyan eh. Kung wala lang nangyari nun, di sana gabunan ng asawa ko. Tapos kayo ng tatay mo. Kung sakaling kayo pa rin ang itinadhanang magiging ligasiya ko, aba, aswang kayo ngayon. Wow, Lo, haani pa. Tagasan ba yan? Sabi naman ng lolo ay wag ko na daw alamin. Pupuntahan niya. Kako, hindi pwede yun, baka may kung anong mangyari sa kanya. Bahala siya basta sasama ko. Sige, sama ka. Pero wag ka magrereklamo ah. Wag mo akong paririnigin na magrereklamo ka na parang iiyak. Bakit naman, Lo? Pugad ba ng mga gabunan yung lugar? Hindi. Siya lang yung naroroon pero malawak ang saklaw niya sa mga kauri. Basta magugulat ka kasi at baka magbago ka. Bakit po ba? Ikaw na lang ang tumuklas. Bukas aalis tayo. Mungkahi ng matanda. Naguguluhan ako sa kanya. Napakaselan kasi sa pagkakaintindi ko eh. Hindi na lang ako nagbigay pa ng komento pero kinakabahan ako nun. Kinabukasan ay sinabi na ng lolo na maghanda na daw ako. Aalis kami pag-angat na ng araw. Yun na nga, nangyari na ito. Umalis kami. Napakalayo. Puro na lang akyat ng bukid. Napakatrik ng lugar. Kilala ito na may mga rebelding namumugad. Hinala ko baka mga rebelde ang dahilan kung bakit parang ayaw akong pasamahin eh. May daanan naman, may mga bahay, kaso magkakalayo. Ang problema ko ay tirik ang araw. Hindi pa nakaka-recover ang katawan ko sa pangyari kagabi. Dama ko pa yung, alam niyo ba yung pamaol, yung pananakit ng tiyan? Tapos para akong matutumba. Hanggang sa nakarating kami sa isang mumunting nayon. Napapailing ako. Sakaling may kamuntikang makatuluyan si Lolo hindi naman biro yung pinagdaanan niya. Ganun kalayo May isang bahay dito na pinuntahan namin Kubo na matibay at siguro ilang dekada na rin itong nakatayo. Tinatawag ni Lolo ang isang pangalan. Miria daw. Wala namang tumutugon. Sabi ko baka walang tao. Wika niya naman na meron. Nakikiramdam pa sa kung sino daw kami. Ganun naman o mga aswang. Ilang mga sandali ay may bumungad na matandang babae. Nakasimangot pa ito pero na makita si Lolo parang nakakita ng nakakatuwa. Kitang-kita ko ang malaking ngisi nito. Sira-sira ang mga ngipin tapos kalkag ang buhok. Diyos ko, ito ba yung kamuntikang makatuluyan ng Lolo? Tao ba si Lolo? Matino ba siya? Yun talaga yung nasa isip ko nun. Napakapangit ng matanda Parang ang baho. Sa itsura pa lang mukha ng amoy kambing pero nung lumapit kami, hindi naman. Amoy sampagita. Marami din kasing sampagita na tanim. Nakikinig lang ako sa pag-uusap at ang sabi ng Lolo. Kamusta daw itong si Miria? Wika naman nun ay ayos lang. Namimiss ba daw siya ni Lolo at bigla na lang itong sumipot. Matatanda na daw sila. Wala nang mga matitinong pawis. Ligaw ba mo na yung sadya? Puriyaga ba, Sir Seth? Piling ng babaeng ito. Si Lolo naman nakangisi na parang aliw na aliw Sabi nun iba daw yung sadya namin. May narinig si Lolo na pagkamatay ng mga gamunan. Inakala niya lang na baka pamilya ni Miria. Kaya siya napabisita. Nga pala, ito, apo ko. Bugtong lang siya. Bugtong lang din naman yung anak ko. Hindi kami pinagpala sa mga babae kaya hindi nakaparami. Nanay kasi nito, iniwan sila tapos ako iniwan din. Dapat pala ikaw na lang Miria Apo, lola ito ng kinagigiliwan mong babae. Yun bang sinasabi mo sa akin? Nabanggit pa nga ng tatay mo yung babaeng yun tapos sinabi niyang apo ni Miria Napanganga ako. Parang gusto ko na lang umuwi. Parang nagsisi ako na sumama doon. Siguro ito ang dahilan kung bakit ayaw ng lolo na sumama ako. Ang matuklasan kung ano ang angkan nila Angelica. Kilala ni Lolo si Angelica. Nabanggit ko nga sa kanya ito dati. Nakita ikaw nga. Hindi mo lang siguro ako napansin. Apo mo pala ito, Panpel.
huwag ka mag-alala dong sa angkan ko. Iilan lang yung aswang. Hindi aswang yung si Angelica. Pero alam niya yung angkan niya. Yung mga kapitbahay doon sa may malapit sa kanila, may mga kauri kami doon pero hindi namin kaanak. Iwasan mo yon kasi duda ko na sila ang pumatay sa tatay mo. Ay, may namatay ngang aswang. Umabot dito ang balita. May ilan ngang taga rito na pumunta doon kagabi, malapit lang sa lugar ng pamilya ko. Hinahanap ang salarin. Sinusubukang alamin pero hindi na nakita. Mga bihasa daw. Hindi din nila nakilala. Ay nako, wala naman akong paki doon. Matanda na ako at tapos na ako sa ganyang mga away-away na yan. Kung hindi kontra sa sariling kauri, sa mga albularyo. Gumaan ang pakiramdam ko pero naroroon pa rin ako sa estado ng pagkagulat. Lola ni Angelica ito. Marami silang napag-usapan. Cool na cool si Lolo. Naihayag niya ang sadya na pagkukunwari at walang alam itong si Manang Miria sa kung sino ang pumatay sa mga aswang na kagaya niya kagabi. Wala eh. Hindi naman naging sensitibo base sa obserbasyon ko. Wala talagang alam. Yun lang. Umuwi na kami pagkatapos. Inaya pa kami ng matanda na doon na lang muna pumuslit pero sabi ng loloy baka matulad ng dati na dagsain daw ang mga aswang ang bahay ni Miria. Baka mayari pa kami nun. Masaya ako at walang naging problema. Para wala lang talaga. Yung hustisya ay nakamit ko. Pero nagdadalawang isip na akong bumisita kila Angelica. Hindi naman maiwasan ng takot eh. Naroroon ako nakatambay sa kanila na may mga kahina-hinalang kilos. Baka may nasabi na itong si Angelica sa mga magulang. Baka isipin noon na yun talaga yung sadya ko. Albularyo pa naman kami. Mabuti na lang noong naglakas loob akong bumisita. Magandang balita ang narinig ko sa kanya. Maging sa mga magulang nito kasi nga, yung abusadong aswang daw dyan sa kabilang bahay patay na. Mabuti at nangyari yun. Nanggagambala daw kasi ito lagi. Hindi ko sinabi na alam ko na apo si Angelica ng isang gabunan. Walang aswang sa kanila. Baka si Manang Miria lang. Naging kami ni Angelica pero nagkahiwalay. Nabiyayaan ng isang anak. Siguro sumpa na ito ng pamilya namin na hindi pinalad sa babae. Nagkaroon ng relasyon pero hindi tumatagal. Sa ngayon, ayos lang naman ako kasama ng anak kong babae. Siya din ang nagtulak sa akin na ikwento itong karanasan ko na yun ang at dahil lamang ito sa pagpatay ng gabunan sa tatay ko.